Aray mga bade, siguro naman napanood nyo na aring si teacher na nag-live at nagrarant sa kanyang mga estudyante. Sa palagay nyo ga ay tama ang ginawa ng gurong ito? Panoodin nga natin itong kanyang mga pinagsasasabi din eh. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo. Okay. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Oops, grabe. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa lamang nararating sa buhay. Kailangan pang sabihin yung ganon sa social media? Hindi ga pwede na mag-sermon siya sa kanyang mga estudyante nang hindi nakaharap siya sa kanyang smartphone, sa kanyang camera, habang sinasabi ang mga ganitong walang kwentang bagay? Ang kakapal ng mga mukha nyo! Uy! Ang tindi! Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Aba! Di kayo marunong rumispeto? Nakaw! Teacher, ano kayaan? Ay bakit gayon? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa Matindi. sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino Wow. Sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Aba! Ako na nagsasabi sa inyo. At sino ka? Wala kayong lugar sa mundo. Aba! Ay ayos ang teacher na ito Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Ang tindi. Gato. Ang Galing tindi. squatter. Wow. Ari mga bade, ang aking opinion din ha. Sa totoo lang, ang aking ina ay teacher din. Ang aking namayapang ina. Marami tayong mga kilalang teacher. At nagpapasalamat tayo sa mga guro kasi sila yung ating pangalawang magulang, sila yung hubog sa atin para matuto, para maging matagumpay sa buhay. Maraming mga teacher ang naging susi para ang isang tao ay magtagumpay, ang isang estudyante, siya rin ang susi kung bakit nagkakaroon ng magandang asal ang estudyante. So, siyempre, alam naman natin yung buhay eskwela, no? Na talagang minsan may mga nagagawa tayong kamalian sa ating classroom or sa ating guro o sa ating mga kaklase. Pero itong teacher na to, maling-mali ang ginawa niyang paninermon na naka-live. Pwede naman siguro na, sige, mag-rant ka, huwag mo nang i-live. Anong purpose niya, bakit niya ginawa yon? Para ipakita sa tao na ganito siya? Tapos, dinidiscriminate pa niya yung kanya mga estudyante? Sinasabihan na walang mararating sa buhay? Yung mga words na ganon? Tama ba yon? Na lumabas sa isang professional, sa isang edukadong tao, sa isang guro? Para sa akin, kung siguro yung anak ko ay isa doon sa mga estudyante at ganito, ang makikita ko sa social media na pinagagalitan sila. 'Di ba ang sakit para sa kagaya natin ng mga magulang? Hinuhusgahan na agad ng teacher na ito na wala kayong mararating. Tama ba 'yon na sabihin ng isang guro? Hindi ba dapat sabihin na may kinabukasan kayo, mag-aral lang kayo, kung may mga nagawa kayong kamalian, alam ko na may mararating kayo, basta baguhin ninyo ugali nyo yan. 'Di ba dapat ganun? Hindi yung parang hinuhusgahan na agad niya yung mga estudyante niya na walang mangyayari sa buhay nila. At pinagyayabang pa niya na siya ay board passer at hinuhusgahan niya ng kanyang mga estudyante na baka hindi makapasa sa ganito. May sinabi pa na ugaling squatter. Ang daming mga foul na sinabi ng teacher na to mga buddy. Alam niyo, nung isang araw ko pa to napanood at matagal ko nang gustong gawa ng reaction video. Ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon. Sana mapansin ito ng kinauukulan, and I'm sure, siguro nakarating na rin sa kanila, naging viral na rin to, samot-saring reaksyon ang
ang ipinapahayag ng mga netizens, ng mga tao sa nakitang ito. Mayroon na ilang kumakampi siguro, pero para sa akin mga buddy, in my own opinion, maling-mali ang ginawang ito ni teacher. Hindi po dapat ganun. Kung gusto mong pagsabihan, kung gusto mong bigyan ng leksyon ang iyong mga estudyante, kausapin mo ng ayos, hindi yung ganito at ilalive mo pa sa social media. Ganyan na ba ngayon? Kapag may mga kaganapan, kailangan may nakatutok na camera. Well, tayo, vlogger tayo, mga buddy, motovlogger tayo. Pero, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, dapat gamitin natin ang ating camera at i-video natin ang ating sarili. Merong time na kailangan na, meron dapat din tayong privacy, di ba? Ito, sa kanya, talagang nagrarant siya doon sa mga estudyante niya. Sinesermon niya ng todong-todo talaga. Itong mga estudyante niya. Which is mali. So, anong mangyayari ngayon sa teacher na to? Pag ipinatawag ito ng kinauukulan, magkaroon ng disciplinary action? So, yun ba yung sinisigaw ng taong bayan? Magkaroon ng disciplinary action itong si teacher at pagsabihan. At kung may mga nalabag ito sa Code of Ethics, dapat talaga na panagutin. At wag nang maulit yung mga ganito. Kasi kapag yung ganito, tinangkilik natin, tinolerate natin mga buddy, baka yung ibang teacher gumaya. Sa lakas ngayon ng social media, may nakita nga pala tayo mga buddy na isa ding teacher na nanakit naman ng kanyang estudyante. Ito, nakuhanan din to ng video. Pero dito sa pinakita natin, siya mismo ata yung kumukuha ng video. Siya yung nagla-live. Ay nako, ano na ba nangyayari sa ating bansa mga buddy? Ito yung disadvantage, ito yung masamang epekto ng social media. Bawat galaw, post. Bawat kinakain, post. Well, guilty rin ako sa mga ilang bagay na ganyan. Pero pag mga ganito naman na nagrarant na at pinapakita natin kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung bad side natin, hindi naman dapat. Huwag na natin ipakita mga buddy. No? Good vibes na lang tayo. Okay? So, yun lang mga buddy. Sana maging aral to kay teacher.